Good morning, everyone. Good morning. Pasensya na po, di ako prepared. Nakidnap lang talaga ako. So, sabi nga nila, dito sa stage na to, it is always an opportunity to stand and speak. What happened to you when you take the 40th placenta? I acknowledge the presence of all the Pegasus here, Sir Raymond Tong, and other Pegasus and Elite Pabos and Diamond 3 stars, 2 stars, and 1 star. And thank you also to the MC who introduced me. And thank you. I am Ida Salvador, 65 years old. Sabi nga nila, I am a church servant and Mary Mother of the Church since 1995. And my business, buying dilapidated house, i-repair, i-resale. So ang mga kasama ko palagi, mga janitor, mga construction workers. So ang tingin nila sa akin parang ganun. Parang hindi ko na iniintindi ko anong magiging itsura ko. Kasi busy ako sa simbahan, sa pagpapagawa ng mga bahay. So, nung I take 40 placenta last year when my upline introduced to me the 40 placenta. Actually, 2018 pa nga na-introduce to sa akin, kaya lang hindi ko talaga pinansin. Parang yung health, hindi importante sa akin. Then, the time comes na nagkaroon kami ng malaking problema sa family. Nung panahon ng pandemic, na-open heart surgery yung eldest daughter ko. So, open heart, you know naman kung gaano kamahal yung ma-open heart surgery. Then after 3 months, yung bunso ko naman nagkaroon ng PCOS, nagkaroon ng infection sa colon, nadamay na rin yung appendix. So, bali, 3-in-1 yung nangyari dun sa bunso ko, 3 hours in the operating room. So, parang nagkaroon ako ng trauma sa nangyari sa mga anak ko. So, nung i-introduce sa akin yung 4th year, talagang grab ko agad siya. Sabi ko, ito na siguro yung hinihintay ko na kailangan ng family ko. Na at the time naman, si Tita Saidi yung upline ko, siya yung nakabenta nung bahay na binibenta ko. So, sabi niya, may pera ka naman, kumuha ka ng 4th year. So, in gratitude, pinagbigyan ko naman siya. Actually, millionaire's account na ang kinuha ko kasi parang sabi ko, ay, ang tagal kong lalak-laki ng product kasi parang nagkaroon na ako ng trauma sa nangyari sa family ko. Sabi ko, marami akong stock lang ubusin. So, hindi ko alam na behind that, meron parang malaking opportunity ang Railway. So, yung time na yun, last year, April, meron din promo ang Railway na trip to Malaysia. So, nakasama ako dun sa Malaysia. So, talagang natuwa naman ako kasi hindi naman nga ako mahilig mag-travel. So, nagkaroon ako ng chance na maka-travel. So, yun yun ang time na napili si Faith Ann as one of the speaker. So, talagang doon ko na-realize kung gano'ng kalaki ang Railway, kung gano'ng kalawak na yung
kasi sabi nga, 15 years na yun no, last year. So yun, nung mag-take ako ng 4th year, kasi ako ang dami na rin nararamdaman at the age of 65, lagi nang namamanhid yung mga kamay ko, may mga sakit-sakit na sa tuhod. Hindi na ako makapag-drive. So, hindi na ako makapag-pamili ng mga materialis sa pagpapagawa ng bahay. So, lagi na lang ako may inutusan. After 2 weeks of taking placenta, parang naramdaman ko na yung changes sa akin. Nawala na yung pamamanhid ng katawan ko. Saka, natuwa din yung asawa ko kasi siya yung labandero sa amin. So, sabi niya, "Oy, nakakalaba ka na pala." So, yun. Nakapaglaban na rin ako. Nakakapaglinis. So, yun palang effect sa'yo. So, yung asawa ko naman, at first, parang di siya naniniwala. Pero nung i-take na rin niya yung 4th year, malaki na rin ang pinagbago niya. Kasi dati, siya yung payat. Pero ngayon, gumanda na yung katawan niya. Tapos, maganda na rin yung tulog niya kasi may insomnia. And sa ngayon nga, nag-walking kami tuwing umaga, 5 kilometers every morning. So, sabi niya, kayang-kaya mo na pala yung 5 kilometers. Sabi, oo nga, nakala ko kasi hindi rin ako makapaniwala. So, ako naman, actually meron din akong thyroid. 10 years na ito Na-delay nga lang ang operation ko kasi sa nangyari dun sa 2 anak ko. So, pinahuli ko na yung sarili ko. So, nung mag-visit ako sa doktor, sabi ng doktor, hanggang ngayon, hindi mo pa yung pinapa-opera. Overdue na yan, sabi nung doktor. I-schedule na natin yan, ipa-opera na natin yan. So, hindi rin naman ako mapakali. Kasi sabi ko, i-take naman ako ng 4th year. Sabi ko, nag-take naman ako ng 4th year. Parang di yata ako doon. So, delay ko pa. Tapos sabi ng asawa ko, magpa-second opinion ka kaya sa ibang doktor. So, nagpa-second opinion ako. Nagpa-laboratory test na naman ako. Nung i-review ng doktor yung aking mga laboratory test, sabi ng doktor, ay, hindi mo naman kailangan magpa-opera. Lumiit na nga yung mga nodules mo. Sabi ko, tuwan-tuwa talaga ako. Sabi ko, ay, doktor, inihanda ko na nga yung pambayad ko So, ang nangyari nga, sabi ng asawa ko, ay sige, mag-ano na lang tayo, mag-cruise na lang tayo. Nag-cruise kami last month. So, na-enjoy namin mag-asawa. Kasi sipa ng asawa ko, parang hindi kami nakapag-banding simula nung magsiman siya. So, nagkaroon kami ng time na makapag-banding. In 2 weeks, nag-cruise kami. So, yun. So, yung effect sa akin ng 4th year. Yung mga anak ko, nag-retake na rin ng 4th year. Yung asawa ko. So, talagang yun ang naging effect sa family ko. So, doon sa mga newcomers, sabi nga ni Jello, don't delay. Act now. Take 4th year. Not sharing.